Tara mga tropa, samahan nyo kami ng asawa ko pumunta ng Kamay ni Jesus. Mga oras na to, alas 4 ng umaga. Kasi mas magandang magbiyahe ng madaling araw para walang masyadong traffic at hindi masyadong mainit. I-fast forward na natin para mas mabilis. Payo nga pala sa mga babae papuntang Kamay ni Jesus. So, dapat hindi lang yung katawan nyo yung mga naka-ready. So syempre kailangan naka-ready din yung gagamitin nating sasakyan. Kasi more on liblib na lugar ang dadaanan nyo, lalo na kapag nasa bandang Laguna na kayo, sa dulo ng Laguna. Located nga pala yung Kamay ni Jesus sa Lucban. So yung Lucban isa siyang pilgrimage na pwedeng pumupunta ron ng mga healing, mga nagpapagaling, mga nananampalataya. At rin siya, pilgrimage attraction yung area. So mayroon siyang hagdan na mayroong 305 step pataas. So kailangan makumpleto mo yung paakyat pababa. Pero bago umakyat, may dinadaho silang misa doon para sa mga tao. Katapos ng misa, tsaka bubuksan yung gate para makaakyat yung tao sa bundok ng Kamay ni Jesus. So dito nagpahinga muna ako sa Muntinlupa kasi inayos ko yung camera. So sana pag nagdadrive tayo ng motor, iba yung pag-iingat. Kasi alam naman yung mga buhay natin, hindi tayo immortal. Tsaka bandang Laguna, okay yung mga kalsada niya. Hindi masyadong malubak. Lalo na yung freeway na nadaanan namin, napakaganda. Napag-isipan naming gala ng asawa ko kasi siya lagi nasa bahay, ako lagi nasa trabaho. So minsan lang yung mga ganitong pagkakataon, kaya sinusulit na namin. Iniwan namin yung anak namin sa bahay, pero monitored pa rin naman namin sa CCTV, kaya nakikita namin kung anong ginagawa nila. Although nagbebiyahe kami, nababantayan namin sila. So iba na talaga ang teknolohiya ngayon, hindi na tulad dati noon na mag-aalala ka. Kasi ngayon monitor na online gamit yung mga CCTV. So kapag biyahe ng Kamay ni Jesus, ang layo niya mula dito sa NCR 100 kilometers. So balikan 200 kilometers siya. Ang nagastos ko nga pala sa gas 300 back and forth na yon. Kaya siya 300 kasi tumaas yung gasolina, pero kung dating presyo nasa 150 lang, balikan na. Medyo tipid yung motor ko kasi Suzuki Bergman, tipid siya sa gas. Tsaka maasahan din naman sa mga ahon, kaya naman. Tsaka comfort riding na rin dahil siya Maxis scooter ng style. So parang yung mga nakikita natin sa NMAX, PCX, ADB, ganun. Kaya hindi siya nakakangalay drive. Hindi nga kami nagpahinga dyan, tuloy-tuloy kami. Hindi rin nakaramdam ng ngalay yung asawa ko kasi okay nga yung handling ng pagmumotor namin. Fast forward tayo mga tropa, inabot na kami ng liwanag. Mga 6:30 na yung oras, nasa na kami na to, bandang Lucban. Malapit na kami sa destination namin. So sa tanda ko, bayan ng Liliw. More on rin, 2 oras yung biyahe. Siguro kaya 1 in 30 minutes kung waswas ka magpatakbo, pero kung normal lang magpapatakbo, ganong oras yung aabutin. Andito na kami, fast forward, touchdown na kami sa Lucban. So tuturo ko na lang kayo papaloob. Tsaka sa dulo ng video,
share ko na lang yung mga picture ng mga lugar sa loob na pwedeng pagpicturan. Ito na yan, pilgrimage destination. So karamihan sa mga nagpupunta rito, mga pilgrimage galing sa iba't ibang bayan, bandang Quezon, pero meron din mga nanggagaling sa malalayong lugar. So ito nga entrance, wala namang entrance fee rito, libre lahat. May wifi pa nga siya kaya so kailangan mo i-scan yung QR code. Tsaka isa pa sa pinaka rito sa Lukban, napakasarap ng nila, longganisang Lukban, tsaka yung pansit habhab. So bumili na rin kami, pasalubong, tsaka pambigay na rin sa mga kakilala. So hindi na naman kami masyadong nagtagal dito. Inakyat lang namin yung bundok tapos umuwi na rin kami kasi may naghihintay sa amin 2 bata. Hindi naman sapat na namomonitor lang natin sila sa CCTV. So ito nga pala yung kamay ni Jesus. Yun yung unang bubungad sa inyo pagpasok nyo ng entrance. Fast forward na natin mga tropa, kasi hindi rin naman kami talaga nagtagal dyan sa loob. Sa part na to pauwi na kami. Another 100 kilometers na naman yung tatakbuhin namin. So bakit ba namin ginawa to? Ginawa namin to para makapag-unwind. Kasi hindi naman porket nasa syudad tayo, itutuunan natin lahat ng oras natin sa mga bagay na sa araw-araw, trabaho, sa bahay. Siyempre, kahit papaano kailangan din natin humigop ng sariwang hangin o huminga, manatili saglit sa lugar na makakapagpanatag sa atin. Kasi parang buwelo na rin yun sa mga sarili natin, na pagbalik natin sa realidad mas malakas na tayo. So sana nagustuhan nyo yung konting kwento ko. Natanda na rin natin mga tropa na yung minsan na simpleng bagay lang na akala natin simple, yung pala yung mga bagay na mas nakaka-appreciate kung pagtutuunan lang natin ng pansin. I'm a sucker for films when they're set in the rain. A boy meets a girl and they go aboard a train somewhere so picturesque. It feels like a dream, but sometimes the plot line ain't all that it seems. We studied our parts, we know every line. You'll play the lead as the love of my life, and I'll be the hero to whisk you away. But lines are just lines at the end of the day. And now they're lining up down the street. Surely been waiting for weeks, got the passes, the rose-colored glasses, to witness the story of love everlasting. And so we'll have to put on a show, the greatest tale we ever told, with a smile displacing denial. But till then my hand's yours to hold, till the credits roll. Do-do-do-do-do-do-do. The critics adored us, the audience wept. So why do I feel like they missed what it meant? 'Cause they love a story